Kumusta kaibigan? Halina at tayo ay maglakbay na puno ng kaalaman at aral. Mula sa mundo ng siyensya, hanggang sa kasaysayan, ating tatalakayin ang iba't ibang paksa na magpapalawak ng ating kaalaman, at magpapaningas ng ating kuryosidad. Kaya kung handa na kayong matuto, mag-relax at mag-enjoy lamang tayo. Tara, at atin ang simulan. Sama-sama tayong mag-explore, at matuto sa ating bagong talakayan. Ang isyu ng kahirapan, bilang isyong pang-ekonomiya. Sa gitna ng pag-unlad at pagbabago ng ating bansa, may isang malaking hamon, na patuloy na kinakaharap ng maraming Pilipino. Ang kahirapan. Ito ay hindi lamang simpleng kakulangan sa pera, o kawalan ng maayos na tirahan. Ito ay isang malawak na isyong pang-ekonomiya, na nakaaapekto sa bawat aspeto ng pamumuhay ng tao. Ang kahirapan ay nangyayari, kapag ang isang pamilya o individual, ay walang sapat na kakayahang matugunan ang mga pangunahing pangangailangan, tulad ng sapat na pagkain, malinis na tubig, maayos na tirahan, edukasyon, at serbisyong pangkalusugan. Ito ang nagiging dahilan, kung bakit hindi makapag-aral ang kabataan, walang maayos na trabaho ang mga magulang, at nananatiling nasa laylayan ang marami, kahit anong pagsisikap pa ang gawin. Bilang isang mahalagang bahagi ng pag-aaral ng mga isyong panlipunan, susuriin natin, kung ano ang ugat ng kahirapan, paano ito nakaaapekto sa ating lipunan, at ano ang mga hakbang na maaaring gawin ng bawat isa at ng pamahalaan, upang mabawasan at tuluyang malampasan ito. Halina at alamin natin, ang tunay na mukha at kahulugan ng isyong ito, na humahamon sa pag-unlad ng ating bayan. Panimulang gawain. Pagsusuri ng larawan. Narito ang dalawang magkaibang tanawin ng pamumuhay, sa ating lipunan. Ano ang napansin ninyo sa dalawang larawan? Ano ang pagkakaiba ng dalawang larawan pagdating sa tirahan, kapaligiran, at pamumuhay? Ano kaya ang mga dahilan, kung bakit nagkakaroon ng ganitong pagkakaiba? Ano nga ba ang isyu ng kahirapan? Ang kahirapan o poverty, ay isang kalagayan, kung saan hindi sapat ang kakayahan ng isang tao o pamilya, na matugunan ang kanilang mga pangunahing pangangailangan, upang mabuhay ng marangal at malusog. Kabilang dito ang kakulangan, sa pagkain. Sapat at masustansyang pagkain araw-araw. Tirahan. Ligtas at maayos na matitirhan. Edukasyon. Pagkakataong makapag-aral at matuto. Kalusugan. Akses sa gamot at serbisyong medikal. At kasuotan. Sapat na damit na angkop sa panahon. Hindi lamang kakulangan sa pera, ang kahulugan ng kahirapan. Ito ay pati na rin ang kakulangan sa oportunidad, o ang kawalan ng pagkakataong makapagtrabaho ng maayos, makapag-unlad ng sarili, at makilahok sa pag-unlad ng lipunan. Kahit paminsan ay may kita, kung walang pagkakataong mag-aral, walang maayos na trabaho, o walang boses sa mga desisyon, bahagi pa rin ito ng kahirapan. Dalawang uri ng kahirapan. Ganap na kahirapan, o absolute poverty. Ito ang kalagayan, kung saan hindi sapat ang kita o pinagkukunan, upang matugunan kahit ang pinakapangunahing pangangailangan, tulad ng sapat na pagkain, malinis na tubig, ligtas na tirahan, at gamot. Nasa ganitong kalagayan, ang mga taong hirap na hirap mabuhay araw-araw. Kaugnay na kahirapan, o relative poverty. Ito naman ay ang kalagayan, kung saan mas mababa ang antas ng pamumuhay ng isang tao o pamilya, kumpara sa karamihan ng mga tao sa kanilang lipunan. Mayroon silang kakayahang mabuhay, ngunit hindi nakakasabay sa kaunlaran, o ginhawang tinatamasa ng nakararami. Narito ang pagkakaiba ng dalawang uri ng kahirapan, ayon sa iba't ibang batayan. Ang pangunahing sukatan ng ganap na kahirapan, ay ang kakayahang matugunan ang pangunahing pangangailangan, para mabuhay, samantalang sa kaugnay na kahirapan, ito ay ang paghahambing sa antas ng pamumuhay ng iba sa lipunan. Kondisyon. Ang ganap na kahirapan ay kulang o walang makain, at walang maayos na tirahan, samantalang sa kaugnay na kahirapan, ay may pangunahing pangangailangan, ngunit kulang sa ibang oportunidad. Sa pagbabago naman, ang ganap na kahirapan, ay pareho ang pamantayan sa buong mundo,
Samantalang ang kaugnay na kahirapan, ay nagbabago, depende sa kung gaano kaunlad ang isang lugar. Mga sanhi ng kahirapan. Kawalan ng trabaho. Kapag walang sapat na mapapasukang trabaho ang mga tao, walang regular na kita, upang matustusan ang mga pangangailangan ng pamilya. Mababang sahod. Kahit may trabaho naman, kung ang pasahod ay mas mababa pa rin sa kailangan, para mabuhay ng maayos, mananatiling hirap ang kalagayan ng manggagawa. Kakulangan sa edukasyon. Ang taong hindi nakapag-aral, o walang sapat na kasanayan, ay kadalasang hindi natatanggap sa mga maayos, at mataas na pasahod na trabaho. Korupsyon. Ang pagnanakaw, o maling paggamit ng kaban ng bayan, ay nag-aalis ng pondo, na dapat sana ay para sa mga proyekto, serbisyo, at tulong sa mahihirap. Kalamidad. Ang mga bagyo, baha, lindol, at iba pang sakuna, ay sumisira sa kabuhayan, sakahan, at tahanan ng mga tao, kaya't bumabalik sila sa simula ng paghihirap. Paglaki ng populasyon. Kapag mas mabilis dumami ang tao, kaysa sa paglago ng ekonomiya, at pagkakaroon ng oportunidad, nagiging kulang ang pagkain, tirahan, at trabaho para sa lahat. Hindi pantay na distribusyon ng yaman. Ang malaking bahagi ng yaman at pagkakataon, ay nasa kamay lamang ng iilan, habang ang nakararami, ay nananatiling may kaunti, o wala. Globalisasyon, at kahirapan. Magkaugnay ba sila? Ang globalisasyon, ay ang pagpapalawak ng ugnayan, at pagdaloy ng kalakal, serbisyo, tao, at puhunan, sa pagitan ng iba't ibang bansa. Malaki ang epekto nito sa isyu ng kahirapan. Maaari itong maging daan sa pag-ahon, ngunit maaari ring magpalala pa ng pagkakaiba-iba ng antas ng pamumuhay. Positibong epekto, sa pagbawas ng kahirapan. Mas maraming oportunidad sa trabaho. Lumilikha ito ng mga bagong posisyon, lalo na sa mga pabrika, serbisyo, at mga kumpanyang nagbubukas sa ibang bansa. Pagpasok ng mga dayuhang negosyo. Nagdadala ito ng karagdagang puhunan, makabagong teknolohiya, at kasanayan, na nakatutulong sa paglago ng ekonomiya. Mas mabilis na kalakalan. Mas madaling maibenta ang ating mga lokal na produkto sa ibang bansa, at mas mura ring nakukuha ang mga kailangang materyales. Negatibong epekto, na maaaring magpalala ng kahirapan. Pagkawala ng lokal na negosyo. Hirap makipagsabayan ang maliliit na negosyanteng Pilipino, sa malalaking dayuhang kumpanya, kaya't marami ang nagsasara, at nawawalan ng kabuhayan. Matinding kompetisyon sa paggawa. Upang makamura, minsan ay pinipilit ibaba ang pasahod, o pabigatin ang trabaho ng mga manggagawa. Hindi pantay na kita. Mas malaki ang napapakinabangan ng mga mayayamang bansa, at malalaking negosyante, habang ang karaniwang manggagawa, ay nananatiling mababa ang nakukuha. Epekto ng kahirapan. Mula sa sarili, tungo sa buong bansa. Ang kahirapan, ay hindi lamang problema ng iisang tao o pamilya. Ang bigat nito, ay nararamdaman sa bawat antas ng ating lipunan. Narito ang mga tiyak na epekto nito. Sa individual, malnutrisyon. Kulang ang makakain, o hindi sapat ang sustansya, kaya madaling magkasakit, at humina ang katawan at isip. Kakulangan sa edukasyon. Napipilitang huminto sa pag-aaral, dahil walang pambayad, o kailangang tumulong sa kabuhayan. Mahinang kalusugan. Hindi makapagpagamot, o makabili ng gamot kapag nagkakasakit, kaya lumalala ang karamdaman. Sa pamilya, hindi sapat ang pagkain. Madalas na nagtitipid, o kulang ang nakahanda, para sa lahat ng miyembro ng pamilya. Child labor. Ang mga bata ay napipilitang magtrabaho sa murang edad, sa halip na mag-aral, para makadagdag sa kita. Pagkakautang. Napipilitang mangutang, kahit mataas ang interes, para lang matustusan ang agarang pangangailangan. Sa lipunan. Pagtaas ng kriminalidad. Ang matinding pangangailangan, ay nagtutulak sa iba na gumawa ng krimen. Pagbagal ng ekonomiya. Kapag maraming mahihirap, mahina ang kakayahang bumili ng produkto at serbisyo.
Paglala ng kawalan ng trabaho. Dahil hindi nakapag-aral, kulang sila sa kasanayang kailangan sa mga maayos na trabaho. Mga programa ng pamahalaan laban sa kahirapan. Upang matugunan ang kahirapan at tulungan ang mga nangangailangan, naglunsad ang pamahalaan ng iba't ibang tulong at serbisyo. Pantawid Pamilyang Pilipino Program, o 4Ps. Nagbibigay ng tulong pinansyal sa pinakamahihirap na pamilya, kapalit ng pagsisiguro na nag-aaral ang mga bata, at nakakapagpabakuna sila. TESDA Skills Training. Libreng pagsasanay sa iba't ibang kasanayan, tulad ng pagluluto, pagkukumpuni, at paggawa, upang magkaroon ng kakayahang makapagtrabaho o magnegosyo. Livelihood Programs. Pagbibigay ng puhunan, kagamitan, o pagsasanay, para makapagsimula ng sariling maliit na kabuhayan. Scholarship Programs. Libreng matrikula, at tulong pinansyal, para makapagtapos ng pag-aaral ang mga estudyanteng kulang sa kakayahan. Serbisyo sa kalusugan. Libreng konsulta, gamot, at ospital sa mga pampublikong pasilidad, para hindi maging gastusin ang pagpapagamot. Sa iyong palagay, sapat ba ang mga programang ito? Bakit? Ano ang magagawa nating mga mamamayan? Ang paglutas sa kahirapan ay hindi lamang nakasalalay sa pamahalaan o sa mga mayayaman. Ang bawat isa sa atin, lalo na tayong mga mag-aaral, ay may mahalagang tungkulin at magagawa upang makatulong sa pag-unlad ng ating bayan. Narito ang mga simpleng hakbang na maaari nating simulan ngayon bilang mga mag-aaral. Mag-aral ng mabuti. Ang edukasyon ang pinakamahalagang sandata upang makaahon sa hirap. Kapag pinagbuti mo ang iyong pag-aaral, nagkakaroon na ng sapat na kaalaman at kasanayan na magagamit mo sa hinaharap para makakuha ng maayos na trabaho at makatulong sa iyong pamilya at lipunan. Matutong magtipid, at maging matalinong consumer. Iwasan ang pagbili ng mga bagay na hindi naman kailangan, o pagsunod lamang sa uso. Gamitin ng wasto ang kagamitan sa paaralan, kuryente, tubig, at pagkain. Ang pagtitipid ay hindi lamang nakakatulong sa iyong pamilya, ito ay nagtuturo rin ng disiplina, at tamang pagpapahalaga sa mga limitadong yaman ng bansa. Suportahan ang mga lokal na produkto. Sa halip na piliin agad ang mga dayuhang tatak, tangkilikin muna ang mga pagkain, gamit, at gawang kamay ng ating mga kapwa Pilipino. Sa ganitong paraan, nakatutulong tayo na lumago ang negosyo ng ating mga kababayan, at magkaroon sila ng patuloy na kabuhayan. Makilahok sa mga proyekto ng komunidad. Maging aktibo sa mga gawain, tulad ng pagtulong sa paglilinis ng kapaligiran, pagbabahagi ng kaalaman sa kapwa kabataan, o pagsali sa mga programa para sa kapakanan ng mga nangangailangan. Ang maliliit na tulong kapag pinagsama-sama ay lumilikha ng malaking pagbabago. Tandaan, ang pagbabago ay nagsisimula sa ating sarili. Sa pamamagitan ng ating mga simpleng gawa, nagiging bahagi tayo ng solusyon laban sa kahirapan. Pagwawakas. Ang kahirapan ay hamon nating lahat. Sa ating pagtalakay, napatunayan natin na ang kahirapan ay hindi lamang simpleng kakulangan sa pera. Ito ay isang malalim na isyong pang-ekonomiya na dulot ng pinagsama-samang dahilan. Kawalan ng trabaho, kakulangan sa edukasyon, hindi pantay na pagkakabahagi ng yaman, korupsyon, kalamidad, at maging ang epekto ng mabilis na pagbabago sa buong mundo. Ramdam ang bigat nito sa bawat aspeto ng pamumuhay. Mula sa kalusugan at kinabukasan ng bawat individual, hanggang sa katatagan ng pamilya, at kabagalan ng pag-unlad ng ating buong lipunan. Ngunit mahalagang tandaan, hindi ito isang problemang hindi malulutas. May mga programa at tulong na inihahanda ang pamahalaan, ngunit ang tunay na pagbabago ay mangyayari lamang kung tayo rin, bilang mga mamamayan at mag-aaral, ay gagampanan ang ating bahagi. Ang pag-aaral ng mabuti, pagiging matalinong mamimili, pagtangkilik sa sariling atin, at pagtulong sa kapwa, ay malalaking hakbang tungo sa pag-ahon. Ang laban sa kahirapan
ay laban nating lahat. Sa pagkakaisa, tamang pagkilos, at hindi pagsuko, maaari nating hubugin ang isang lipunan, kung saan ang bawat Pilipino, ay may pagkakataong mabuhay ng marangal at maunlad. Hanggang sa muli, maraming salamat sa panonood.